Sa ilalim ng mga alon sa baybayin ng Pilipinas, sa ilalim ng dagat kung saan hindi umaabot ang sikat ng araw, may gumagalaw. Isang bulkan sa ilalim ng dagat, nakatago sa paningin, ang aktibong naglalabas ng mga gas at init. Karamihan sa mga Pilipino ay walang ideya na mayroon nito, pero mahigpit itong binabantayan ng mga siyentipiko dahil ang mga bulkan sa ilalim ng dagat ay hindi mahulaan. Maari silang manahimik sa loob ng ilang dekada, at pagkatapos, nang walang babala, sumasabog sila ng may matinding lakas. Kumukulo ang karagatan, nabubuo ang mga tsunami, at ang mga komunidad sa baybayin ay may ilang minuto lang para makatakas. Ngayon, susuriin natin ang mga bulkan sa ilalim ng dagat sa Pilipinas. Paano sila nabubuo, bakit mas delikado sila kaysa sa mga nakikita natin, at kung posible bang sumabog ang isa sa lalong madaling panahon. Dahil ang hindi mo nakikita sa ilalim ng mga alon ay maari pa ring pumatay sa iyo. Kapag iniisip natin ang mga bulkan sa Pilipinas, naisip natin ang Mayon na may perpektong hugis, ang Taal na nasa gitna ng lawa at ang Pinatubo at ang mapaminsalang pagsabog nito noong 1991. Ito ang mga bulkan na kilala natin, ang mga nakikita natin, ang mga nababalita, pero sa ilalim ng karagatan na pumapalibot sa Pilipinas, ay may mga bulkan na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga tao, mga submarine volcano, seamounts, underwater calderas. Nakatago sila sa daan-daan o libu-libong metro ng tubig dagat, at iyon ang dahilan kung bakit sila mas delikado, hindi mas ligtas. Ang bulkan sa ilalim ng dagat, na tinatawag ding submarine volcano, ay eksakto kung ano ang tunog nito. Isang bulkan na matatagpuan sa ilalim ng ibabaw ng karagatan. Nabubuo sila sa parehong paraan ng mga bulkan sa lupa, sa pamamagitan ng tectonic activity. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, kung saan nagbabanggaan ang maraming tectonic plate. Ang Philippine Sea Plate, ang Eurasian Plate, at ang Sunda Plate ay nagtatagpo lahat sa rehiyong ito. Habang nagtutulakan ang mga plate na ito, ang isang plate ay madalas na sumisisid sa ilalim ng isa pa sa tinatawag na subduction zone. Kapag sumisid ang oceanic plate, natutunaw ito. Ang tunaw na bato o magma ay umaakyat sa mga bitak sa crust ng Earth. Minsan umaabot ito sa ibabaw sa lupa, lumilikha ng mga bulkan tulad ng Mayon o Pinatubo, pero minsan sumasabog ito sa ilalim ng dagat, lumilikha ng mga submarine volcano. Alam mo ba, may libu-libong bulkan sa ilalim ng dagat sa buong mundo. Karamihan sa kanila ay hindi pa napag-aaralan, at sa totoo lang, marami ang hindi pa nadidiskubre. Napakalawak at napakalalim lang ng karagatan, at halos imposible ang pagmamapa ng bawat seamount at underwater volcanic feature. Pero alam nating nandiyan sila. At dito sa Pilipinas, alam natin ang ilang bulkan din. Ang Didikas ay isa sa mga pinakakilalang submarine volcano sa tubig ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa baybayin ng Cagayan Province sa Northern Luzon, at ito ang tinatawag na aktibong submarine volcano. Kadalasan, nasa ilalim ito ng mga alon, pero, alam mo, sumabog na ito sa kasaysayan. Ang pinakakapansin-pansing pagsabog ay noong 1952 nang marahas na sumabog ang bulkan, nagpapalabas ng abo at singaw ng libu-libong metro sa hangin. Sa maikling panahon, ang pagsabog ay talagang lumikha ng isang pansamantalang isla. Ang volcanic cone ay lumabas sa ibabaw, pero pagkatapos ng pagsabog, nawasak ang isla at lumubog muli sa ilalim ng mga alon. May iba pang volcanic feature sa ilalim ng dagat sa paligid ng Pilipinas. Ang West Philippine Sea ay naglalaman ng maraming seamounts, mga bundok sa ilalim ng dagat na nabuo ng volcanic activity. Ang ilan ay patay na, at ang iba ay maaring aktibo pa rin. Sa totoo lang, hindi natin sigurado dahil napakahirap nilang pag-aralan. Ang Benham Rice, isang napakalaking talampas sa ilalim ng dagat sa silangan ng Luzon, ay isa pang volcanic region. Sinasakop nito ang 13 milyong ektarya ng sahig ng karagatan at nabuo ng mga sinaunang pagsabog ng bulkan. Ang ilan sa mga volcanic features sa Benham Rice ay maaring may kakayahan paring maging aktibo. Tapos, mayroon ding mga submarine vent at crater na konektado sa bulkang Taal. Ang Taal ay nasa isang isla sa isang lawa, pero karamihan sa volcanic activity nito ay nangyayari sa ilalim ng tubig.
Ang pagsabog ng Taal noong 1965 ay may malaking bahagi sa ilalim ng tubig at ito ay isa sa mga pinakamamamatay na pagsabog sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang punto ay ito, napapalibutan ang Pilipinas ng mga bulkan sa ilalim ng dagat at karamihan sa mga tao ay walang ideya na mayroon sila. Kaya, bakit mas delikado ang mga bulkan sa ilalim ng dagat kaysa sa mga nasa lupa? Maari mong isipin na ang pagiging nasa ilalim ng tubig ay gagawin silang mas ligtas. Palamigin ng tubig ang lava. Sasakop ito ng enerhiya, pero ang kabaligtaran ang totoo. Ang mga bulkan sa ilalim ng dagat ay nagdudulot ng mga natatanging banta na hindi nakukuha ng mga bulkan sa lupa. Ang pinakamalaking banta ay ang pagbuo ng tsunami. Kapag sumabog ang isang bulkan sa ilalim ng dagat, hindi lang ito nagpapadala ng lava at abo sa tubig. Nagpapalabas ito ng napakalaking dami ng tubig dagat at ang displaced na tubig na iyon ay kailangang pumunta sa isang lugar. Isipin mo ito, kumakalat ito sa lahat ng direksyon tulad ng isang napakalaking tsunami. Ang alon na ito ay maaring maglakbay sa bilis na hanggang 800 kilometro bawat oras sa bukas na karagatan. Pero kapag umabot ito sa mababaw na tubig sa baybayin, bumabagal ito at lumalaki, minsan umaabot sa taas na 10, 20, o kahit 30 metro. Ang mga komunidad sa baybayin, maari silang tamaan ng napakaliit na babala, minsan sa loob lamang ng 10 hanggang 30 minuto. Noong 8883, ang Krakatoa, isang bulkan sa Indonesia, ay sumabog sa isang mapaminsalang paraan. Karamihan sa pagsabog na ito ay nangyari sa ilalim ng tubig o kasama ang pagguho ng isla ng bulkan sa dagat. Ang nagresultang tsunami ay mapaminsala na ikinamatay ng mahigit 36,000 tao sa buong Indonesia at higit pa. Ang mga alon, umabot sa 40 metro ang taas sa ilang lugar. Ang buong mga nayon sa baybayin ay nabura lang sa mapa. Mas kamakailan, noong 2022, ang Hunga Ha'apai volcano sa South Pacific ay sumabog sa ilalim ng tubig. Ang pagsabog na ito, ay isa sa mga pinakamalakas na volcanic event sa modernong kasaysayan. Nagdulot ito ng tsunami na umabot sa Japan, California at iba pang malalayong baybayin. Maging ang Pilipinas ay naramdaman ng epekto at ang bulkan na iyon ay libu-libong kilometro ang layo. Ngayon, isipin mo kung may katulad na pagsabog na nangyari sa tubig ng Pilipinas, malapit sa ating mga baybayin na maraming tao. Ano ang gagawin natin? Ang mga pagsabog ng bulkan sa ilalim ng tubig ay mas sumasabog kaysa sa tipikal na pagsabog sa lupa. Kapag ang tubig dagat ay dumikit sa magma, agad itong nagiging singaw. Ang paglawak ay marahas. Ito ay tinatawag na phreatomagmatic eruption, at ito ay mas sumasabog kaysa sa isang regular na magmatic eruption. Ang presyon ng singaw ay maaring makabasag ng bato at magtapon ng mga labi ng kilometro. Ang pagsabog ng Didicas noong 1952 ay phreatomagmatic. Iniulat ng mga saksi ang napakalaking pagsabog na maririnig mula sa mainland. Bumagsak ang abo sa mga bayan sa baybayin, at ito ay mula sa isang medyo maliit na submarine volcano. Ang isang mas malaki ay maaring maging mapaminsala. Tapos, mayroon ding mga pyroclastic density current. Sa lupa, kapag sumabog ang isang bulkan, maari itong maglabas ng pyroclastic flows na mabilis na gumagalaw na avalanches ng mainit na gas, abo at bato. Ang mga daloy na ito ay naglalakbay sa daan-daang kilometro bawat oras at sinusunog ang lahat ng nasa kanilang dinadaanan. Ang mga pagsabog sa ilalim ng tubig ay maaari ding maglabas ng mga daloy na ito, pero sa halip na maglakbay sa lupa, naglalakbay sila sa ibabaw ng karagatan. Ang mainit na gas at abo ay mas mababa ang densidad kaysa sa tubig, kaya dumadaustos sila sa ibabaw at maaari silang maglakbay ng mas malayo at mas mabilis kaysa sa lupa. Halos walang oras ang mga lugar sa baybayin para mag-react. Mga volcanic gas, ang mga bulkan sa ilalim ng tubig ay naglalabas ng carbon dioxide, sulfur dioxide, at iba pang gas sa tubig. Sa ilang kaso, ang mga gas na ito ay maaring maipon sa malalaking konsentrasyon. Kung biglang lumabas ang gas, maaari itong lumikha ng nakamamatay na ulap na kumakalat sa tubig at sa kalapit na lupa. Mayroong isang phenomenon na tinatawag na limnic eruption kung saan ang dissolved carbon dioxide sa isang katawan ng tubig ay biglang lumabas na nagpapahinga sa lahat ng malapit. Naranasan ang limnic eruption
isang ulang carbon dioxide ang bumaba sa lambak at pumatay na mahigit 1,700 katao. Namatay sila sa kanilang pagtulog. Ang parehong bagay ay maaring mangyari sa mga lawa sa ilalim ng tubig na may bulkan o sa mga lugar kung saan naipon ang volcanic CO2. Ang mga pagguho ng lupa ay isa pang panganib. Ang mga dalisdis ng bulkan sa ilalim ng tubig ay madalas na hindi matatag kapag gumagalaw ang magma sa ilalim ng ibabaw. Maari nitong sirain ang istruktura ng bulkan. Ang malalaking bahagi ng bulkan ay maaring gumuho na magdulot ng mga pagguho ng lupa sa ilalim ng tubig. Ang mga pagguho ng lupa na ito ay nagpapalabas ng mas maraming tubig kaysa sa pagsabog mismo, na lumilikha ng mga mega tsunami. At mayroon ding katotohanan na ang tubig sa ibabaw ng sumasabog na bulkan ay maaring maging nakamamatay. Maaring kumulo ang karagatan. Ang mga barko na abutan sa lugar ay maaring masira. Ang kanilang mga crew ay mamatay sa kumukulong tubig o nakakalason na gas. Ang mga mangingisda na lumalapit ng sobra ay maaring mamatay bago pa nila malaman ang panganib. Pagkatapos ng pagsabog, ang tubig ay maaring manatiling nakakalason sa loob ng ilang araw o linggo at na pumapatay sa buhay dagat at naglalason sa ecosystem. Kaya, maaring sumabog ang isa sa mga bulkan sa ilalim ng dagat ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ang totoo, hindi natin alam. Mahirap hulaan ang mga pagsabog ng bulkan kahit para sa mga bulkan sa lupa na patuloy na binabantayan. Mas mahirap ang mga bulkan sa ilalim ng dagat. Ang PHIVOLTS, o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ay nagbabantay sa ilan sa mga kilalang submarine volcanic feature, kasama na ang DIDICAS, pero, alam mo, limitado talaga ang mga resources. Walang sapat na research vessels, underwater sensors o personnel para patuloy na bantayan ang bawat bulkan sa ilalim ng dagat. At sa totoo lang, marami sa mga bulkan na ito ay napakalalim na halos imposibleng direktang obserbahan. Ang magagawa ng mga siyentipiko ay hanapin ang mga babala habang dumarami ang mga ito. Ang seismic activity ay madalas ang unang indikasyon na nagigising ang isang bulkan. Ang mga earthquake swarm na mga kumpol ng maliliit na lindol na nangyayari sa parehong lugar sa maikling panahon ay nagpapahiwatig na gumagalaw ang magma sa ilalim ng ibabaw. Binabantayan ng PHIVOLTS ang seismic activity sa buong Pilipinas at anumang di pangkaraniwang pattern ng lindol malapit sa mga kilalang submarine volcano ay sineseryoso. Ang mga pagbabago sa temperatura ng tubig ay isa pang babala. Ang mga underwater sensor at satellite imaging ay maaring makakita ng mga thermal anomaly. Sa madaling salita, mga lugar kung saan mas mainit ang karagatan kaysa sa karaniwan. Ito ay nagpapahiwatig na ang init mula sa bulkan ay talagang umaabot sa ibabaw. Sa ilang kaso, ang mga bula ng gas ay makikita pang ang umaakyat sa ibabaw. Sa mga nakaraang taon, may mga ulat ng thermal anomalies at minor seismic activity sa ilan sa mga underwater volcanic features ng Pilipinas. Walang nagpapahiwatig ng agarang pagsubog, pero sapat na para ipaalala sa mga siyentipiko na ang mga bulkan na ito ay hindi patay. Sila ay buhay, at, sa totoo lang, may kakayahan silang sumabog. Kaya, ano ang mangyayari kung sumabog ang isang bulkan sa ilalim ng dagat malapit sa Pilipinas? Ang agarang epekto ay depende talaga sa laki at lokasyon ng pagsabog. Kung mababaw ang bulkan, ang pagsabog ay talagang lalabas sa ibabaw. Kumukulo ang tubig. Kumakalat ang mga volcanic gas sa ibabaw, at alam mo, sa loob ng ilang minuto, nabubuo ang isang tsunami. Ang tsunami ay kumakalat palabas mula sa pinagsimulan ng pagsabog sa napakabilis na bilis. Ang mga komunidad sa baybayin na nasa dadaanan ng alon ay may 10 hanggang 30 minuto para lumikas, baka mas kaunti pa. Ang taas ng alon ay depende sa lakas ng pagsabog at sa topografiya sa ilalim ng tubig, pero madali itong umabot sa 5 hanggang 15 metro pagdating nito. Masisira ang mga gusali sa baybayin. Hindi makakalipad ang mga eroplano sa volcanic ash dahil bumabara ito sa mga makina at sumisira sa mga instrumento. Sususpindihin ang mga flight sa rehiyon. Babagsak ang abo sa kalapit na lupa, tatakpan ng mga pananim, dudumi ang mga supply ng tubig at ililibing ang infrastruktura. Magiging matindi ang pangmatagalang epekto. Masisira ang mga marine ecosystem.
Ang mga coral reef, na hirap na dahil sa pagbabago ng klima at polusyon, ay malilibing o malalason. Babagsak ang populasyon ng isda. Ang mga komunidad ng mangingisda na umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan ay mawawalan ng kita. Maaring tumagal ng mga taon o dekada bago makabangon ang ecosystem, at sa ilang kaso, maaring hindi na ito ganap na makabangon. Ang epekto sa ekonomiya ay magiging napakalaki. Ang coastal tourism, isang pangunahing industriya sa Pilipinas, ay magdurusa, isasara ang mga beach, masisira ang mga resort, ang industriya ng pangingisda ay magkakaroon ng malaking pagkalugi. Ang pinakamasamang sitwasyon ay isang malaking pagsabog sa ilalim ng dagat malapit sa isang lugar na maraming tao. Isang bagay na kasing laki ng Krakatoa, libu-libong tao ang maaring mamatay, maaring lubugin ang mga lungsod sa baybayin. Ito ay magiging isang regional na kalamidad, posibleng makaapekto sa maraming bansa. At habang mababa ang posibilidad ng ganoong pangyayari, hindi ito zero. Nangyari na ito dati, at mangyayari ulit. May magagawa ba para makapaghanda? Oo. Ang edukasyon sa tsunami ay, alam mo, napakahalaga. Kailangan malaman ng mga tao ang natural na babala ng tsunami. Tulad ng, kung may malakas na lindol na tumagal ng higit sa 60 segundo, o kung makita mo ang karagatan na mabilis na umaatras at nalalantad ang sahig ng dagat, o kahit marinig ang malakas na ugong na nanggagaling sa dagat. Kung lumitaw ang alinman sa mga senyales na ito, huwag maghintay ng opisyal na babala. Agad na lumipat sa mataas na lugar, hindi bababa sa 10 metro sa itaas ng antas ng dagat, o pumunta sa loob ng lupa ng hindi bababa sa 1 kilometro. At teka, huwag kalimutan na isama ang mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan. Kailangan talagang kumilos ng gobyerno at mamuhunan sa mas mahusay na pagsubaybay. Kailangan natin ng mas maraming seismic sensor, mas maraming ocean buoy na kayang makakita ng mga tsunami, satellite monitoring ng thermal anomalies, at research vessels para pag-aralan ang mga volcanic features sa ilalim ng tubig. At, higit sa lahat, isang matatag na sistema ng babala sa tsunami na kayang magbigay ng alerto sa mga komunidad sa baybayin sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng pagsabog. Kailangan din ng mga komunidad ng mga plano sa paglikas, markahan ang mga ruta ng paglikas, magkaroon ng regular na drill, magtalaga ng mga ligtas na zona, at magsagawa ng mga kampanya sa pampublikong edukasyon para masiguro na alam ng lahat ang gagawin kapag tumunog ang sirena. Pero, alam mo, sa ilalim ng mga alon, nakatago sa paningin, ay may mga bulkan na kasing delikado, kung hindi man mas delikado. At ang iba pa na tulad nito, ay aktibong naglalabas ng init at gas. Sumabog na sila dati, at sasabog ulit sila. Ang tanong ay hindi kung, kundi kailan at kung handa ba tayo. Sa ngayon, natutulog ang mga bulkan sa ilalim ng dagat, pero ang karagatan sa ibabaw nila ay hindi mapakali. At kapag nagising sila, mararamdaman ang mga kahihinatnan sa buong Pilipinas, at higit pa. Kaya, mag-subscribe sa channel na ito para sa mas maraming saklaw tungkol sa mga bulkan sa Pilipinas, panganib sa lindol, at paghahanda sa kalamidad. Ibahagi ang video na ito sa sinumang nakatira malapit sa baybayin dahil totoo ang banta, at ngayon ang oras para maghanda.